So, magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw po mga kababayan, pag-usapan lang natin ito pong nangyaring event, no? Bali, inauguration po ito na pinangunahan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dito po yan sa may North Luzon Expressway, yung NLEX, no? Candaba 3rd Viaduct in Pulilan. Bali, nung December 10 po ito mga kababayan. Medyo late na pero gusto ko kasi pag-usapan. Kasi nga, di ba, merong mga iilang kritiko si PBBM na tamad mag-research. So, pabor na to sa inyo mga kababayan na nagko-commentary kami, sinishare namin kung ano yung mga ginagawa ng ating pamahalaan. Para naman po maging aware kayo. Kasi, alam nyo naman itong mga kritiko ni PBBM, ang palaging narrative nila, walang nagagawang ang administrasyon, walang ginagawa si PBBM. So ito po, bali, itong event nga po na ito, na ginanap po noong December 10, bali, the NLEX Candaba 3rd Viaduct is a 5-kilometer long infrastructure whose construction commenced in June 2023. It was built between two existing bridges that connect the provinces of Bulacan and Pampanga. It is an essential addition to the NLEX network, which acts as the main gateway and vital link of the National Capital Region to Central and Northern Luzon. So, ito connected pala ito mga kababayan sa dalawang probinsya, Bulacan at Pampanga. Siyempre mga kababayan, napakalaking bagay nito. Kasi mas mapapabilis yung transportasyon, di ba nga, dahil sa inflation, ano ba yung mga nagiging cost niyan? Sa inflation kasi, kaya tumataas yung bilihin, syempre yung gasolina tumataas din. Syempre kung malayo yung biyahe mo, magkano rin gasolina ang magagastos mo doon, di ba? Yung access, kumbaga, ng mga goods or yung mga produkto natin, no, syempre nagko-cost din yan ng yung gasolina, mataas din yung cost niyan. Kumbaga nadadagdag pa yan sa gastusin. So itong mga proyektong ito, itong mga infrastructure projects ng administrasyon na patuloy po na sinusuportahan ng pamahalaan, napakalaking tulong po nito sa ating mga kababayang Pilipino, lalo na sa mga negosyante. Kahit yung mga kababayan natin na nagta-travel, and syempre, sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Kasi, katulad nga, di ba mga kababayan, naalala nyo yung farm to market roads na pinangunahan din ni President Bongbong Marcos, na kung saan, hindi na masyadong gagastos para sa gasolina ang ating mga kababayan kasi nga mas pinalapit na, kumbaga from the market, from the farm diretso market na, so hindi na sila masyadong gagastos ng gasolina na syempre pag nag-costing ka, kasama yan diba? Kasama yan sa costing mo. So napakalaking bagay yung mga gantong proyekto na patuloy pong itinutuloy ng administrasyon. Regardless kung kanino nagsimula yung NLEX mismo, kasi ito 3rd Viaduct na to mga kababayan Ayan bali 3rd Candaba, North Luzon Expressway, Candaba 3rd Viaduct in Pulilan. So, syempre, kung sino man nagsimula nito, magpasalamat tayo kasi patuloy na ini-improve, patuloy na kumbaga mas pinapalaki yung sakop, para mas marami. Siyempre, sino bang makikinabang nito? Tayo din naman, mga Pilipino. At siyempre, yung mga sa susunod na henerasyon ang makikinabang nito. Napakalaking tulong po nito. Siyempre, in terms of transportation, no? So, ito nga po, this project, the NLEX Candaba 3rd Viaduct, is a 5-kilometer long infrastructure. And then, the construction commenced nga po in June 2023. It was built between two existing bridges that connect the provinces of Bulacan and Pampanga. It is an essential addition to the NLEX network, which acts as the main gateway and vital link of the National Capital Region to Central and Northern Luzon. The new viaduct provides critical support for greater mobility for commuters, tourists, and businesses across regions. It is also seen to improve the country's transportation infrastructure,
driving progress and boosting the national economy. Ayan, isa pa pala mga kababayan, no? Yung kanina nga, yung regarding sa business, yun na nga yun mga kababayan. Siyempre, pag mas malapit, mas saglit na oras yung biyahe, mas nakakatipid tayo sa gasolina. Isa sa factor yan na makakatulong, no, hindi lang sa mga negosyante, pati sa ating mga commuters. And then, isa pa dyan yung tourists. Kasi mga kababayan, mostly, di ba, maraming isla sa Pilipinas na napakagaganda. Pero minsan ang nagiging problema, kaya hindi siya napupuntahan, is dahil sa transportation. Malayo, masyadong malayo. Lalo na yung mga malayo-layong probinsya talaga. Kaya sabi ko nga, napakalaking factor na nai-improve yung transportation natin. Kasi maraming posibilidad na ma-open, no? Ma-open in terms of business, investment, tourists, 'di ba? Aminin natin na ang Pilipinas, napakarami pong magandang tourist spot na yung iba pa nga dyan hindi pa nadidiscover dahil sa hirap ng biyahe. 'Di ba? Kaya pag nagpatuloy itong mga infrastructure projects, itong mga ginagawa ng administrasyon, yung build better more ng administrasyon, napakalaking bagay nito mga kababayan. Sobrang laking tulong nito sa pag-angat ng ekonomiya ng ating bansa. At lalo na, napakalaking tulong nito sa ating mga kababayan, yung mga negosyante nating mga kababayan. Sobrang laking tulong. Siyempre, yung gagastusin mo sa, yung the usual na ginagastos mo dun sa krudo, mababawasan. Magagamit mo ngayon sa ibang bagay yung pera na yun. Kaya nga mga kababayan, suportahan po natin itong ginagawa ng administrasyon. Tigilan na natin yung masyadong alam mo yung may masisi lang, no? Na kahit na nakikita natin nagtatrabaho ang presidente, nagtatrabaho yung administrasyon, yung mga miyembro ng gabinete ni PBBM. Sinasabi pa rin itong mga walang magawang matino na walang ginagawa, kahit na may nakikita silang ginagawa. Diba? Yan yung lagi nilang narrative. Kaya nga kami bilang mga sumusuporta kay PBBM, bilang sumusuporta sa administrasyon niya, gusto namin i-share sa inyo kung ano ba yung mga project, infrastructure, programs ng pamahalaan. Kasi for sure yung iba dyan hindi aware. So kaya po kami nag-vlog. No, kaya ako sinishare din sa inyo para naman magkaroon kayo ng knowledge sa ginagawa ng administrasyon. 'Di ba? Kasi hindi pwedeng i-reason out na hindi niyo pwedeng sabihin sa akin yung narrative niyo na walang ginagawa. Maraming ginagawa, hindi lang talaga kayo updated o wala lang talaga kayong interest mag-research kasi dahil nga siguro pinupondohan kayo ng kabila or nanggaling sa Pogo, hindi ko sure, nagtatanong lang din ako, baka ganun, kaya yung narrative nyo, kung ano yung nasa isip nyo, yun na. No, hindi bukas yung mata nyo sa mga nagagawa ng administrasyon ngayon, sa effort na ginagawa ng pamahalaan. Kaya nga ako mga kababayan, sinishare ko talaga. Tsaka bago ako mag-react sa isang bagay, inaalam ko kung ano yung totoo. Diba? Kasi ayoko mapahiya. Nakakahiya naman magre-react ako, tapos mali pala ako. Hindi ko naman sinasabing bawal magkamali. No, hindi ko naman sinasabing ganun. Pero syempre, less talk, less mistake. Kung wala kang alam sa isang bagay at di ka sigurado sa isang bagay, manahimik ka na lang para hindi ka napapahiya. Diba? Yun lang naman eh. So yan mga kababayan, ito nga po yung inauguration ng NLEX Candaba 3rd Viaduct dito sa may Pulilan, Bulacan na pinangunahan po ng ating mahal na Pangulo. So yun lang mga kababayan, i-share po natin ang mga videos na ito para mas maraming kababayan natin na maging updated sa ginagawa po ng administrasyon at ng ating mahal na Pangulo. So yun lamang po and maraming salamat po sa inyo lahat.